So muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po magsishare dito po sa ating ginagawang daily devotion. At nandito na nga po tayo sa Samuel chapter 2. At ang akin pong share dito po sa verses 1 to 5 po. At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang panalangin ni Ana. Ganito ang naging panalangin ni Ana. Pinupuri kita, Yahweh, dahil sa iyong kaloob sa akin. Aking mga kaaway ngayon aking pinagtatawanan, sapagkat niligtas mo ako sa lubos na kahihiyan. Si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para may makain. Masagana ngayon ang dating maralita, nagsilang ng pito ang dating baog, at maraming anak ngayon nalulungkot. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po mag-share dito po sa Ruth chapter 2 verse 6 hanggang 10. At ang lingkod na katiwala sa mga mang-aani ay sumagot at nagsabi, siya'y babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Noemi na mula sa lupain ni Moab. At kanyang sinabi, isasama ko sa iyong pamulutin mo ako at papagtipunin sa likuran ng mga mang-aani sa gitna ng mga bigkis. Sa gayoy naparoon siya at nagpatuloy sa mga makatuwid bagay mula sa umaga hanggang sa ngayon, liban siya'y nagpahingang sandali sa bahay. Na magkagayoy sinabi ni Boaz kay Ruth, di mo ba naririnig, anak ko? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka rito malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Di ba ibinilin ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin, at pagka ikaw ay nauhaw, pumaroon ka sa mga banga at uminom ka sa inigib ng mga bataan. Na magkagayoy, nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at nagsabi sa kanya, bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin? Nanilingap mo ako, danga ako'y taga-ibang lupa. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 2 verse 11 to 15. Si Elkanah at ang buong niyang sambahayan ay umuwi sa Rama, ngunit iniwan nila si Samuel upang maglingkod kay Yahweh sa pangangasiwa ng paring si Eli. Ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapari. Tuwing may maghahandog, pinapapunta nila ang kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa lang ang karne. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin at itinusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matusok o sumama sa tinidor ay itinuturing na nilang para sa pare. Ginawa nila ito tuwing maghahandog sa Shiloh ang mga Israelita. Hindi lamang yung bago pa maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na ng mga katulong ang mga naghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibibigay ninyo sa pare. Hindi niya ninyo
Hindi niya kukunin kapag luto na ang bigay ninyo. Hilaw ang gusto niya upang maihaw niya ito. Amen. Well, chapter 2, verse 16 to 20. At kung sabihin ng lalaki sa kaniya, walang pagsalang kanila munang susunugin ang taba at saka mo kukunin kung gaano ang nasain ng iyong kaluluwa. Kaniya ngang sinabi, hindi kundi ibibigay mo sa akin ngayon, kung hindi ay aking kukunin sa pilitan. At ang kasalanan ng mga binatang iyon ay totoong malaki sa harap ng Panginoon, sapagkat niwawala ng kabuluhan ng mga tao ang handog sa Panginoon. Ngunit si Samuel ay nangangasiwa sa harap ng Panginoon. Sa bagay ay bata pa na may bingkis sa isang kayulinong epod. Bukod sa rito'y sinagawa siya ng kaniyang ina ng isang munting balabal at dinala sa kaniya taon-taon. Pagka siya'y umahon na kasama kanyang asawa upang maghandog ng ahin sa taon-taon. At binasbasa ni Eli si Elkanah at ang kaniyang asawa at sinabi, bibigyan ka nawa ng Panginoon ng binhi sa babaeng ito sa lugar na hingi ng kaniyang hinihingi sa Panginoon, at sila umuwi sa kanilang sariling bahay. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 2 verses 21 to 25. Ito po ang nakasulat. Kinahabaga ng Panginoon si Hana. Nagkaanak pa siya ng 3 lalaki at 2 babae. Habang si Samuel ay patuloy na lumalaking naglilingkod sa Panginoon. Matanda na si Eli, nabalitaan niya ang lahat ng kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Nalaman na rin niya ang pagsiping ng mga ito sa mga babaeng naglilingkod sa may pintuan ng tuldang tipanan. Kaya sinabihan niya ang mga ito, nabalitaan ko sa mga tao ang lahat ng kasamaang ginagawa ninyo. Bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Mga anak, tigilan na ninyo ito. Dahil hindi maganda ang nabalitaan ko tungkol sa inyo mula sa mga mamayan ng Panginoon. Sinabi pa ni Eli, kung magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan ang Diyos sa kanila. Pero sino ang mamagitan kung magkasala ang tao sa Panginoon? Pero hindi nakinig ang mga anak niya dahil nakapagpasya na ang Panginoon na patayin sila. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 2 verse 26 to 30. Samantala patuloy na lumalaki si Samuel at kinalulugdan siya ng Panginoon at ng mga tao. Ang propesiya tungkol sa sambahayan ni Eli. Lumapit ang isang lingkod ng Diyos kay Eli at sinabi sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ipinahayag ko ang aking sarili sa ninuno niyong si Aaron at sa pamilya niya noong alipin pa sila ng Faraon sa Ehipto. Sa lahat ng lahi ng Israel, ang pamilya niya ang pinili ko na maging aking pari na maglilingkod sa aking altar, sa pagsusunog ng insinso, sa pagsusuot ng espesyal na damit ng pari sa aking presensya. Binigyan ko rin sila ng bahagi sa mga handog sa pamamagitan ng apoy na iniaalay ng mga Israelita. Bakit pinag-iinteresan pa ninyo ang mga handog na para sa akin? Bakit mas iginagalang mo pa, Eli, ang mga anak mo kaysa sa akin? Hinahayaan mong patabain nila ang kanilang mga sarili ng mga pinakamagandang bahagi ng handog ng mga mamamayan kong Israelita. Kung ako na inyong Panginoon, ang Diyos na Israel ay nangako noon na kayo lang at ang lahi ng iyong mga ninuno ang makapaglilingkod sa akin magpakailanman bilang pare. Ngunit hindi na ngayon dahil pararangalan ko ang magpaparangal sa akin, ngunit hahamakin ko ang humahamak sa akin.
Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. So magandang gabi po muli sa ating lahat at tayo po magbabasa para po kay Mrs. at ang aking pong babasahin ay dito po sa chapter 2 verse 31 to 36 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan sa iyong sambahayan at ang iyong angkan. Paikliin ko ang inyong buhay at maaga kayong mamamatay. Maghihirap kayo at di ninyo matitikman ang kasaganaang ibibigay ko sa Israel. Paikliin ko nga ang inyong buhay. Hindi ko kayo aalising lahat sa paglilingkod sa altar, ngunit ang ititira ko'y daranas ng katakot-takot na paghihirap. Ng paghihirap ng kaluban, mamamatay sa tabak ang iyong buong pamilya. Bilang katunayan ito, sabay na mamamatay ang mga anak mong sina Hopni at Pinehas. Samantala, pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng sambahayan na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng mga haring aking hihirangin. Ngunit ang matitira sa iyong sambayahan ay mamamalin mo sa kanya. Magmamakaawa siyang gawing katulong ng pari para lamang mabuhay. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone.